At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Salarin, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Kakausapin sana si Denver ng kanyang ama. Subalit, iniwan niya dahil mainit ang ulo. Kinilabutan si Don Simeon nang makakita siya ng isang babae na duguan ang buong katawan at humihingi ng tulong. Samantala, nakarating na ang mag-asawang Itong at Pilar sa lungsod. At gustong iuwi na ni Pilar ang anak. Subalit, hindi pumayag si Benjo at ito. Dahil masisira ang pangarap ng dalaga. Minsan, napadaan si Benjo sa makipot na daan. At doon idinaan din ni Denver ang kanyang sasakyan. At pinapatabi si Benjo. Subalit, walang matabihan dahil pader ang magkabila ng daan. Nagsasagasahan na sana ni Denver ang dalaga ay biglang dumating si Philip at hinatlangan si Denver at nabugbog pa niya at ikinagalit niya yun. Kaya isang plano ang naisipan niya para gumanti. Samantala, habang nag-uusap sina Benjo at Philip, ay nakarinig sila ng babae tumalon galing sa itaas ng paaralan. Kung gusto mo, Philip, gagawin kitang bantay sa gate ng bahay. Taga bukas ng gate kapag papasok na ang mga border. Pag-iisipan ko pa yun, Aling Dorina. Magpapaalam muna ako sa mga magulang ko. O sige, magpaalam ka para hindi na ako kukuha ng iba. Ikaw na lang. Sige papasok muna ako sa kwarto. Bahala na kayong dalawa dito. Kayo na maghintay kina inay at itay mo. Medyo, kaya ako nagpunta rito dahil namiss na kita eh. Balungkot ako nang umalis ka. Ano ka ba naman, Philip? Huwag mo nga akong kulitin. Talagang hindi pa ako pwedeng pumasok sa mga ganyan. Pero, nagpapasalamat ako sa iyo dahil iniligtas mo ako sa... Ha? Ano yun, Mencho? Parang may babaeng tumalon mula sa itaas ng building ah. Oo, Philip. Alam mo, lagi akong nakakarinig ng ganyan. Pero walang akong nakikita. Ganun ba? Ano kayang ibig sabihin nito? Medyo, tignan mo. May isang babaeng duguan at nakatingin sa atin. Ha? Oo nga. Ay! Natatakot ako, Philip. Iyayakap ako sa iyo. Medyo, may multo pala dito. Mag-ingat ka. Philip, buti pa. Magpaalam ka sa mga mamugulang mo na magtrabaho ka dito para mabawasan ang takot ko at matupad ko ang aking pangarap. Tulungan niyo ko. Parang awa niyo na. Humihingi siya ng tulong. Kausapin natin siya para malaman natin kung anong tulong ang hinihiling niya. Benjo, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka sumigaw? Tita Dorina, ayan oh, tignan ninyo yung babaeng duguan. Humihingi siya ng tulong. Opo, Aling Dorina. Ano? Dako, kung ano-ano ang pinagsasabi nyo. Eh, nasaan ang babae, ha? Nasaan? Ayan siya, tita. Nasaan na yung babae? Bigla siyang nawala. Multo, tita. May multo dito. Ay, nako. Huwag kayong magpapaniwala sa multo-multo na yan. Walang multo. Ito ang masasabi ko sa inyo, ha.
Kung naniniwala kayo sa multo, ay nako, lalo kayong gagambalahin. Kaya huwag ninyong pansinin ang mga yan para hindi kayo lalong takutin. Kaibigan ka pala ng aking anak. Ano nga ba yung pangalan mo, Ineng? Lisa po. At doon ako nagbo-board sa tinitirahan niya. Ganun ba? Talagang pala kaibigan yung anak kong yun. Opo, ang bait-bait niya po eh. Talagang pangarap niyang makatapos sa pag-aaral. At alam niyo po, napakatalino niya. Sabi ng mga kaklase niya siya raw ang pinakamatalino sa kanila. Kaya palagay ko, matutupad ang pangarap niyang makatapos sa kanyang pag-aaral. Lisa, nasa ba si Medyo? Sino ang lalaki niyan, Lisa? Bakit hinahanap niyang anak ko? Ha? Ikwan po, gusto maligaw kay Mencho, kaya lang, ayaw pa niyang magpaligaw. Ano? Ayaw? Mukhang mayaman yan eh. Bakit ayaw? Ganito na lang, Lisa. Puntahan mo si Benjo. Sabihin mo na hinahanap siya ng lalaking yan. Sige na. Magpapaalam na ako, Mincho. Babalik ako kagad dito kapag pumayag ng aking mga magulang na magtatrabaho ako dito. Kaya lang, baka hindi ako payagan dahil wala silang ibang inaasahang magtatrabaho sa aming palaisdaan. Subukan mo lang. Hihintayin ka namin. Kung maaari lamang ayaw ko nang umalis dito. Pero baka mag-alala ang aking mga magulang. 2 araw lang ang paalam ko sa kanila Sige, Philip. Mag-ingat ka sa pagbiyahe. Mencho! Oh, Mencho! bakit, Lisa? Pinapatawag ka ng nanay mo. Halika sandali. Ha? Bakit ako pinapatawag? Habang nagkwekwentuhan kami doon sa harap ng paaralan, dumating si Denver. At tinanong ka niya. Tapos sabi ng nanay mo, tawagin daw kita. Ano? Nako, ayaw ko. Sabihin mo, wala ako. Sige na, bahala ka ng magdahilan. O sige, ikaw ang bahala. Ano ka ba naman, Mincho? Saan ka ba nagpunta? Ang taga ng Denver na yon na naghintay. Kawawa naman yung tao. At saka, mayaman yun, anak. Kahit hindi ka na mag-aral matutupad ang pangarap mong umangat tayo sa buhay. Mayaman pala yun, anak Samantalahin mo na. Swerte na yung lumalapit sa'yo. Ayaw mo pang sunggaban. Ano ka ba? Inay, ayaw ko pong umaasa lang tayo sa ibang tao. Gusto ko yung tatayo-tayo sa sarili nating paa. Nako! Praktikal na ang buhay gayon, anak. Gamitin mo naman yung utak mo, hindi yung puso mo. Ano ka ba naman, Pilar? Binubuga mo na yata yung anak natin Hoy, ikaw! Huwag mo nga akong pakialaman. Kung wala kang pangarap na umangat sa buhay, pues, ako meron. Bobo! Pero mali ang ginagawa mo Bakit? Kilala mo na ba yung lubusan ng lalaking yon? Paano kung masama palang ugali niya? Oh, sinong kawawa? Ikaw ba? Hindi, Pilar.
kundi si Mencho. Ay, nako. Paano siya magiging kawawa? Mayaman nga yung lalaking yon. Malaki ang paghanga niya kay Mincho. Dahil maganda siya. Mana sa akin, hindi sa'yo. Inay, ayaw ko po ang binabalak ninyo. Ayaw ko po! Hoy, Mincho! Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Mincho! Ay, nako, Pilar, hayaan mo na yung anak mo. Huwag mo na siyang pilitin dahil talagang ayaw niya. Ay, nako! Napakatanga niya ito! Namana niya ang kagandahan ko, pero namana naman niya ang katangahan mo! Pareho kayong bobo! Pa! Pilar! Oh, Philip, mabuti naman na nandito ka na. Kumusta ang lagan mo sa lungsod, ha? Nagkita ba kayo ni Mincho? Oo, at babalik ako doon dahil magtatrabaho na ako doon. Nako, trabaho. Aba, iwanan mo na kami rito. Malulungkot kami dyan Malulungkot kami Huwag kayong mag-alala. Hihingin ko sa amo ko na uuwi ako tuwing katapusan ng buwan. Sige. Maganda na yon para mapainom mo naman kami. Oo, pangako yan. Para kung nangangailangan ng tulong ang aking mga magulang, ay nandyan kayo na laging handa. Ay, nako, kung gano'n. Painumin mo na kami ngayon. Naku, pasensya na kayo. Wala pa akong kita eh. Magtatrabaho pa lang ako. Nako, talagang iwanan mo na kami. Kailan bang luwas mo sa lungsod, pare? Kailangan makarating na ako doon ng umaga. Kaya madaling araw ako luluwas. Kaya kakausapin ko si Tukmol para ihatid ako ng kalesa doon sa istasyon ng tren. Nako. Sige. Kahit na sinuli na ang magkatid sa'yo. Sige, siya na rin ang sasalubong sa'yo pagdating mo. Sige. Salamat. Nakarating na rin ako rito. Nandito na ako sa gitnang bahay ni Aling Dorina. Bubuksan ko na ang gate. Teka. Bakit parang may pumipigil sa kamay ko para mabuksan ang gate? Tulungan mo ako. Tulong! Ikaw na naman. Huwag! Huwag kang lalapit sa akin! Huwag! Ano ka mo, Dorina? Kukunin mong bantay sa gate si Philip? Oo, Pinsan Pilar. Kailangan ko ang bantay. Hindi ko na kaya kasing kumuha ng gwardya sa agency. Kaya maganda kung ang kukunin kong tagabantay ay yung kilala ko na. Tulad ni Philip, kilala ko na siya. Pinsan, hindi ka na ba pwedeng humanap ng iba? Ay nako, wala na Pinsan. At saka, tapos na ang usapan namin ni Philip. Pero kapag hindi siya pinayagan, wala akong magagawa. Maghahanap na lang ako ng iba. Maghanap ka na lang ng iba, Pinsan. Jack, hindi papayagan yun ng kanyang mga magulang. Dahil matanda na rin sila. Kung wala siya doon, baka hindi na kayanin ng kanyang mga magulang. O sige, hihintayin ko siya hanggang mamaya. Pero kapag hindi siya dumating, saka ako kukuha ng iba. Halika na, Philip. Pumasok ka na. Oh, nandito na pala siya eh. Ibig sabihin, pinayagan siya ng kanyang mga magulang. Mag-uumpisa na siya sa kanyang trabaho bukas ng umaga.
Pinsan, wala nga akong tiwala sa lalaking yan eh. Baka gasain niya ang anak ko. Huwag kang mag-alala, pinsan. Ako ang bahala kay Mencho. At hindi ko siya hahayaang mapahamak. Hindi. Ayaw kong makasama ng anak ko, ang Philip na yan. Ayaw ko. Kailangan na ang makapag-asawa sa kanya ay yung nakilala kong nagngangalang Denver. Pinsan! Ano ka mo? Hindi tayo uuwi. Nakakahiya naman kay Dorina. Anong nakakahiya? Kakausapin ko siya na ikaw na lang ang magbabantay sa gate para pauwi niya si Philip. Ayaw kong magkasama sila ni Mencho. Naku, Pilar. Sobra ka naman. Kahit nandito yung Philip na yan, talagang araw pa rin niyang makipag-asawa dahil sa pangarap niya. Hindi na nga tayo nakapagbigay ng pera sa kanya. Sariling ipon na niya ang ginamit. At ipinahulog niya kay Dorina sa bangko. Basta. Ayaw kong umalis dito hanggat nandito ang Philip na yan. Nako, sobra ka naman, Pilar. Alam kong ang Denver na yun ang gusto mong mapangasawa ni Medyo. Pero hindi pa natin lubos na kilala ang lalaking yun. Kahit mayaman siya, baka mamaya niyan api-apihin lang yung anak natin na si Medyo. Kaya wag naman, Pilar. Wag mo lang ipilit yung gusto mo. Masisira ang pangarap niya. Itong, gamitin mo naman ang utak mo. Kung makasana sila, siguradong magkakaroon na ang anak natin ng pakialam sa mga ari-arian ng lalaki yun. Pilar, makinig ka naman sa akin. Huwag mong ipilit ang gusto mo. Tama na itong! Ah, Sa pagkakataon nito, dapat ako ang masusunod at hindi ikaw. sige! Kapag ipinilit mo yung gusto mo, makikita mong hinahanap mo. Itong! Sige, Pilar. Subukan mo ako. Subukan mo ako! Ano kayang lugar itong napuntahan ko? Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito. Basta bigla na lamang kong dinala dito ng aking mga paa. Nakakakilabot naman ang lugar na ito. Menchu! Menchu! Dito! Nandito ako. Ha? May tumatawag sa pangalan ko. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit hindi ko mapigilan ang aking mga paa para humagbang? Sino ka ba? Bakit lagi kang nagpaparamdam sa akin? Sino ka? Halika. Sumunod ka sa akin. Halika. Hindi! Ayoko! Sino ka talaga? Hindi ko mapigilan ang aking mga paa. Sige. Malapit na tayo. Dito. Dito. Bakit biglang nandito ako sa itaas ng paaralan? Paano ako nakapunta rito? Paano? Sige. Tumalon ka. Tumalon ka. Sige na. Talon. Hindi! Ayoko! Ayoko! Hindi! Hindi ko mapigilan ang aking mga paa na humakbang. Hindi! Hindi! Kailangan mapigilan ko ang aking mga paa. Hindi ako pwedeng tumalon. Hindi! Hindi! Ayan. Nasa gilid ka na. Sige na.
Tumalon ka na. Talon! Hindi! Ayaw ko! Ayaw ko! Layuan mo na ako! Lumayo ka sa akin! Mahuhulog na ako! Hindi! 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 Mapapahamak na kaya si Minjo sa pagkakataong yun? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Salarin, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.